Ang araw na iyon ay nagsimula ng payapa, tulad ng karaniwan. Isang mainit na hapon ng linggo, ang simoy ng hangin sa parke ay nagbibigay ginhawa sa balat. Nandoon kami ni Gab, ang aking munting anghel, sa paborito niyang playground sa Quezon Memorial Circle. Pinapanood ko siyang tumakbo, ang kanyang maliliit na binti ay puno ng enerhiya, habang hinahabol ang isang paru-paro. Ang kanyang halakhak ang musikang bumubuhay sa aking mundo. Si Gabriel, ang aking lahat. 6 na taon ko siyang inaruga ng mag-isa, at bawat hininga ko ay para sa kanya. Mama, tingnan mo. Ang ganda ng paru-paro, sigaw niya, ang tinig ay puno ng galak. Ngumiti ako. Nga, anak. Dahan-dahan lang, ha? Huwag kang masyadong lumayo. Patuloy siyang tumakbo, ang kanyang dilaw na t-shirt ay nagtatampok sa gitna ng berdeng damuhan. Huminga ako ng malalim, pinipilit itaboy ang maliit na kirot sa aking likod mula sa maghapong pagtahi ng mga kortina para sa isang kliyente. Sandali akong yumuko upang ayusin ang strap ng aking bag, ilang segundo lang iyon. Nang muli akong mag-angat ng tingin, wala na si Gab. Ang ngiti sa labi ko ay unti-unting nawala. Gab, tawag ko, medyo nag-aalala. Gabriel. Naglakad ako palapit sa lugar kung saan ko siya huling nakita, ang puso ko ay unti-unting bumibilis. Wala siya. Tiningnan ko sa ilalim ng slide, sa likod ng swing set. Wala. Ang maliit na kirot sa likod ko ay napalitan ng paninigas ng sikmura. Gab. Anak, nasaan ka? Ang boses ko ay nagsimulang manginig. Lumipas ang bawat segundo, parang nagiging oras. Nagsimula akong tumakbo, palibot sa playground, palayo sa playground, sa direksyon ng damuhan. Ang bawat yapak ko ay kasabay ng mabilis na tibok ng puso ko. Hinahanap ko siya sa bawat sulok, sa bawat puno, sa bawat grupo ng mga bata. Pero hindi ko siya makita. Ang dati masayang parke ay nagmistulang isang malaking labirint. Mga naglalakad na tao, mga pamilyang nagpipiknik, mga naglalaro na bata, tiningnan ko sila, baka sakaling nakita nila ang anak ko. Pero lahat sila ay abala sa sarili nilang mundo. Ang hangin na kanina ay malamig ay naging mainit at mabigat. Pakiramdam ko ay naubusan ako ng hangin. Nasaan ang anak ko? Bulong ko sa sarili, ang luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng aking mga mata. Ang takot ay sumisid sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ito ang pinakamasamang bangungot ng isang ina. Nagsimula akong sumigaw, mas malakas, mas desperado. Gab! Gabriel! Anak ko! Nasaan ka? Ang ilang tao ay napatingin sa akin, ang iba ay nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Wala akong pakialam. Ang tanging nasa isip ko ay si Gab. Ang tanging nararamdaman ko ay ang matinding takot na baka may nangyaring masama sa kanya. Nilabas ko ang cellphone ko, ang nanginginig kong mga daliri ay halos hindi makapag-type. Idinyal ko ang numero ng pulis. Hello! Nawawala po ang anak ko. Sa Quezon Memorial Circle. Gabriel Reyes, 6 na taon, nakadilaw na t-shirt. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, pero pakiramdam ko'y hindi ako naintindihan. Ma'am, kalma po kayo. Anong itsura ng anak nyo? Kailan po huling nakita? Isinalaysay ko ang lahat, ang bawat detalye, habang ang aking mga mata ay patuloy na naghahanap sa paligid. Bawat dahon na gumagalaw, bawat anino, inaasahan kong si Gab iyon. Ngunit wala. Ang parke ay unti-unting lumalamig, ngunit ang loob ko ay tila nasusunog. Matapos ang tawag, patuloy akong lumibot sa parke, sa bawat sulok na napuntahan namin ni Gab. Ang bawat tawag ko sa pangalan niya ay tila bumabalik lang sa akin, walang sagot. Ang pag-asang kanina ay nagbabaga ay unti-unting nagiging abo. Gabi na at ang pulis ay dumating. Nagtanong sila sa akin, sa mga taong nasa parke, pero wala silang makitang bakas. Ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay kumikinang sa dilim, nagdaragdag sa kalungkutan ng paligid. Umuwi ako sa aming maliit na apartment, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang tahanan na dati puno ng tawanan ni Gab ay ngayon ay tila napakatahimik at walang buhay. Ang kanyang mga laruan ay nakakalat sa sahig, ang kanyang maliit na unan sa sofa. Ang lahat ay nagpapaalala sa kanyang presensya, na ngayon ay nawawala. Lumuhod ako sa gitna ng sala, ang luha ay tuloy-tuloy na umaagos sa aking mga mata. Gabby. Bulong ko, ang tinig ay puno ng sakit.
Kinabukasan ng umaga, habang ang araw ay hindi pa sumisikat ng buo, isang kakaibang sobre ang nakita ko sa aking pintuan. Walang pangalan ng nagpadala, walang selyo, tila ipinukol lamang doon. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Sa loob ay isang larawan. Si Gab. Mahimbing siyang natutulog, tila walang kamalay-malay sa kaguluhan sa kanyang paligid. Sa ilalim ng larawan ay isang maliit na papel, nakasulat sa makapal na tinta. Ang anak natin. Babawiin ko siya. Ang papel ay bumagsak mula sa aking mga kamay. Ang mukha ng lalaking iyon ay nagbalik sa aking isipan, ang lalaking matagal ko nang ibinaon sa limot. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Ang mga salitang ang anak natin. Babawin ko siya ay patuloy na umalinggaw-ngao sa aking isipan, mas masakit pa kaysa sa suntok. Ang larawan ni Gab na mahimbing na natutulog ay hawak ko pa rin, ang mga daliri ko'y nanginginig. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Ang bangungot na matagal kong ibinaon sa limot ay nagbalik at mas masama pa, dala ang pinakamamahal ko. Ang adres sa sobre ay nagdala sa akin sa isang marangyang gusali sa Ayala Avenue, puno ng salamin at bakal. Bawat palapag na dinaanan ng elevator ay nagpapataas ng kaba sa aking dibdib. Anong karapatan niya? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, bakit ngayon pa? Nang bumukas ang pinto ng opisina ng abogado, tila huminto ang mundo ko. Nakaupo siya sa likod ng isang malaking mesa, ang pamilyar na anino ng nakaraan. Si Marco Fernandez. Ang parehong matigas na panga, ang parehong matatalim na mata na minsang nagpamanhid sa aking puso. Ngunit ngayon, ang mga matang iyon ay puno ng isang bagay na hindi ko maintindihan, determinasyon, at isang pahiwatig ng kalungkutan. Lena, ang kalmado niyang boses ay nagpabalik sa akin sa realidad. Wala itong bahid ng dati naming pagmamahalan, tila isa siyang estranghero. Naggalit ang aking mga ngipin. Marco, mariin kong sagot. Anong gusto mo? Bakit mo ginagawa ito? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, itinulak niya palapit sa akin ang isang folder na puno ng mga dokumento. Ito ang mga papeles, Lena. Gusto kong makuha ang karapatan ko kay Gabriel. Nanlaki ang aking mga mata. Karapatan? Anong karapatan ang sinasabi mo? Pagkatapos ng lahat, pagkatapos mong iwanan kami, ngayon ka magpaparamdam. Ang galit ay unti-unting kumukulo sa aking kalooban. Hindi kita iniwan, Lena, sagot niya, ang boses ay naging bahagyang mas matigas. May dahilan ang lahat ng nangyari. At hindi mo kailanman sinabi sa akin ang tungkol kay Gabriel. Umisi ako ng mapait. At sa tingin mo, sasabihin ko sa iyo. Sa lalaking nawala na lang parang bula, iniwan akong mag-isa, buntis, at halos wala ng pag-asa. Pinilit kong lumaban, Marco. Pinilit kong mabuhay para sa sarili ko at sa anak ko. Tumayo siya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang kanyang presensya. Mataas siya at matikas, ang kanyang suwit ay nagpapatingkad sa kanyang otoridad. Hindi ko alam na buntis ka, Lena, sabi niya, at may pahiwatig ng sakit sa kanyang tinig. Kung alam ko lang, hinding-hindi ako aalis. Puro kasinungalingan, sigaw ko, ang boses ko ay lumalakas. Nasaan ka nang kailangan kita? Nasaan ka nang naghihirap ako? Anong alam mo sa pagpapalaki ng bata ng mag-isa? Wala. Lumapit siya sa mesa, ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa ibabaw nito. Gusto kong bumawi, Lena. Gusto kong ibigay kay Gabriel ang buhay na nararapat sa kanya. Isang buhay na hindi mo maibibigay. Ang salitang iyon ay parang sampal sa aking mukha. Anong sinasabi mo? Dahil ba mahirap kami, hindi na ako karapat-dapat maging ina? Pinakamamahal ko ang anak ko. Pinaghirapan ko si Gab, Marco. Bawat butil ng pagod ko, bawat patak ng pawis ko, para sa kanya lahat iyon. Hindi iyon ang sinasabi ko, paliwanag niya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas. Ang ibig kong sabihin, kaya kong magbigay ng mas magandang buhay, edukasyon, seguridad, lahat ng nararapat sa kanya. At sa tingin mo, pera ang lahat, tanong ko, ang galit ko'y nauwi sa matinding pagkadismaya. Pera ang solusyon sa lahat. Hindi mo maintindihan, Marco. Hindi mo kailanman maunawaan ang pagmamahal ng isang ina na mag-isang lumalaban para sa anak niya. Ibinigay niya sa akin ang isang folder. May court hearing tayo sa susunod na buwan.
Maghanda ka, Lena. Hindi ako magpapatalo. Hindi ko nahahayaang mawala si Gabriel sa buhay ko. Naglakad ako papalabas ng opisina, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mundo ay tila umiikot sa paligid ko. Ang sakit ng nakaraan, ang galit ng kasalukuyan, at ang takot sa hinaharap ay nagsasama-sama sa aking dibdib. Paano nangyari ito? Paano nagawa ni Marco na bumalik sa buhay ko at guluhin ang lahat? Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng mainit na hangin ng Manila. Pakiramdam ko ay napakaliit ko sa gitna ng malalaking gusali. Hawak ko ang folder na ibinigay niya, ang mga papeles sa loob ay tila naglalaman ng kapalarang babago sa buhay naming mag-ina. Ang mga salita niya ay umalingaw pa rin, hindi ko nahahayaang mawala si Gabriel sa buhay ko. Pero hindi ko rin hahayaang mangyari iyon. Hindi ko hahayaang ilayo niya ang anak ko. Hindi kailanman. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Marco ay parang mga tinik na bumaon sa aking puso. Hindi ko kailangan ang permiso mo, Lena. Kailangan ko lang ang anak ko. At gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ang tinig niya, bagamat mahinahon, ay may bigat na nagparamdam sa akin ng lubos na kawalan ng kapangyarihan. Wala akong pagpipilian. Kailangan kong lumaban. Kailangan ko si Clara. Siya lang ang taong kaya kong lapitan sa ganitong sitwasyon. Nagmamadali akong maglakad papunta sa kanyang munting tindahan, ang bawat hakbang ay tila dinadala ako sa bingit ng pagkabaliw. Pagdating ko, agad akong sinalubong ng kanyang nag-aalalang tingin. Kilala niya ako. Alam niya kung kailan ako nasa matinding gulo. Clara, halos pabulong kong sabi, at sa sandaling iyon, bumigay na ang matagal kong pinipigilang luha. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang kamay ay mahinahon na humahaplos sa aking likod. Ano bang nangyari, Lena? Bakit ka umiiyak? Si Gab. Hindi pa natatapos ang tanong niya, umiling na ako. Nahanap na siya, Clara. Pero sana hindi na lang. Hinila ko siya sa isang sulok at doon, ibinuhos ko ang lahat. Ang matinding gulat nang mawala si Gab, ang galit nang malaman kong si Marco ang may gawa, at ang pananakit ng nakaraan na muling bumalik. Isinalaysay ko ang lahat, ang bawat detalye ng aming paghaharap sa opisina ng abogado, ang walang pakundangan niyang pagnanais na kunin si Gab. Hindi ko akalain, Lena, bulong ni Clara, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa iyo noon, babalik siya ngayon para kunin si Gab. Napakawalang hiya. Anong gagawin ko, Clara? Ang boses ko ay halos hindi na lumalabas. Pera niya, kapangyarihan niya. Ako, isang simpleng mananahi lang. Paano ko siya lalabanan? Huwag kang sumuko, Lena. Anak mo yan. Kakayanin mo ito, sagot niya, at sa mga mata niya, nakita ko ang parehong determinasyon na nararamdaman ko. May kakilala akong public attorney. Subukan nating lumapit sa kanya. Sa sumunod na araw, isang matabang sobre ang natagpuan ko sa aming pintuan. Hindi ito ang parehong sobre na naglalaman ng larawan ni Gab, ngunit ang laman nito ay mas masakit pa. Isang summons mula sa korte. Legal papers. Hindi ito biro. Handang-handa si Marco na gawing impyerno ang buhay ko. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang binabasa ang mga nakasulat. Kailangan kong humarap sa korte. Hindi ako sanay sa mga ganitong bagay. Ang mundo ko ay biglang naging magulo at puno ng papel. Napakasakit ng pagkakawalay ko kay Gab. Gusto ko siyang mayakap, mahagkan, maramdaman ang kanyang munting katawan sa aking tabi. Ngunit sa bawat tawag ko sa kanyang pangalan, ang sagot lang ay katahimikan. Ang mga batas ay tila napakalamig, napakalayo sa matinding pagnanais ng isang ina na makasama ang kanyang anak. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa pamamagitan ng abogado, ngunit limitado ang mga oras at lugar ng pagdalaw. Ang bawat minuto na wala siya ay isang paghihirap. Sa mga gabing walang tulog, naaalala ko si Gab. Ang kanyang halakhak, ang kanyang ngiti, ang kanyang amoy. Ang pinakamahirap ay ang isiping malayo siya sa akin, na hindi ko alam kung kumakain ba siya ng maayos, kung natutulog ba siya ng mahimbing. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahawakan ko ang kanyang paboritong laruan, isang maliit na robot. Para itong bahagi ng kanya. Nakipagkita ako sa public attorney na sinasabi ni Clara, si Atty. Cruz. Mabait siya, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng babala. Mahirap po ang kasong ito, Ma'am Reyes.
Malaki ang koneksyon at pera ng pamilya Fernandez. Kailangan nating maging matalino at handa sa lahat. Ang kanyang mga salita ay hindi nakapagbigay ng gaan sa aking puso, bagkus ay nagdagdag pa ng bigat. Wala akong balak sumuko, Atty. Cruz, mariin kong sabi. Anak ko siya. Hindi ko siya ibibigay. Ngunit sa kabila ng lahat, isang gabi may kumatok sa pintuan. Nang buksan ko, isang lalaki ang nakatayo doon, may dalang isang malaking kahon na puno ng mga laruan. Bago pa ako makatanong, iniabot niya sa akin ang isang maliit na note. This is just the beginning. Nakita ko ang pirma sa ibaba, ni Fernandez. Sa galit, kinuha ko ang kahon ng mga laruan at inihagis ito palabas ng aming gate. Nagkalat ang mga robot at car sa kalsada. Hindi ko kailangan ng limos niya. Hindi ko kailangan ang kanyang pera. Ang gusto ko ay ang anak ko at sisiguraduhin kong hindi siya kailanman magiging bahagi ng kanyang mundo na puno ng kasinungalingan at sakit. Ang ulan ay bumubuhos sa labas ng aking kotse, kasabay ng bigat sa aking dibdib. Nakaparada ako malapit sa isang parke sa Quezon City, tinitigan ang isang babae at isang batang lalaki na masayang naglalaro sa ilalim ng payong, bago pa man lumakas ang ulan. Si Lena at si Gab. Matagal na rin akong ganito. Lihim na sinusundan sila, pinapanood ang bawat galaw ni Gab, ang kanyang paglaki, ang kanyang ngiti. Bawat pagtawa niya ay parang musika sa aking pandinig, ngunit kasabay noon ang matinding kirot sa aking puso. Pagsisisi. Naalala ko pa ang araw na nalaman ko. Isang ordinaryong araw sa opisina, pinaglalaruan ko lang ang mga lumang social media accounts. May isang post ang lumabas sa feed ko, isang larawan na matagal nang nalibing. Isang kaibigan ni Lena ang nagpost, at nakita ko ang komento niya sa isang larawan, Gab, ikaw na talaga ang liwanag ng buhay ni Tita Lena. At doon ko siya nakita. Isang batang lalaki, napakalaki ng pagkakahawig sa akin. Ang mga mata, ang ngiti. Hindi ko na kailangan ng test. Alam ko na. Siya ang anak ko. Nang araw na iyon, tila gumuho ang mundo ko. 6 na taon. 6 na taon siyang nabuhay na hindi ko alam. 6 na taon na wala ako sa tabi niya. Ang galit sa aking sarili ay halos lunurin ako. Bakit hindi ko nalaman noon? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Simula noon, lihim ko na silang sinundan. Naghara ko ng private investigator, hindi para saktan sila, kundi para lang malaman ang lahat. Ang bawat detalye ng buhay ni Lena at Gab. Kung paano siya nagpupursige bilang isang mananahi, kung paano niya sinisikap bigyan ng magandang buhay si Gab. At bawat araw na nakikita ko ang kanilang paghihirap, lalong lumalalim ang aking determinasyon. Gusto kong bumawi. Gusto kong ibigay kay Gab ang lahat ng hindi ko naibigay sa kanya. Sir, narito na po ang file, narinig kong sabi ng aking abogado, si Atty. Cardo Morales, habang nag-uusap kami sa telepono. Nakuha na po natin ang preliminary order. Pwede na nating simulan ang proseso ng custody. Sigurado ka bang ito ang tamang paraan, Cardo? Tanong ko, ang aking tingin ay nakatuon pa rin kay Lena na ngayon ay nagmamadaling kinuha ang kamay ni Gab at tumakbo sa ilalim ng kanilang payong. Ayoko siyang saktan. Ayoko silang saktan. Sir, ito po ang legal na proseso. Ang pagkuha ng custody ang tanging paraan para magkaroon kayo ng karapatan bilang ama. Hindi po natin sila pwedeng basta-bastahin. Alam kong napakasakit para kay Lena. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata nang huling magkita kami. Ang pait ng nakaraan ay bakas na bakas pa rin sa kanya. Pero wala na akong magagawa. Kailangan kong lumaban. Para kay Gab. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang album ng mga lumang litrato. Mga litrato namin ni Lena, noong mga panahong masaya pa kami, noong wala pa kaming problema. Ang ngiti niya noon ay napakatamis, ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Paano nangyari na ang lahat ay nagbago? Bakit ako biglang nawala sa buhay niya? Hanggang ngayon, may mga tanong pa rin akong hindi masagot. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko siya kailanman nakalimutan. Ang sakit ng pagkawala niya ay matagal kong dinala. Ang mga alaala ay bumalik. Ang biglang pag-alis ko papuntang States, ang dahilan kung bakit hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Ang lahat ay tila isang malaking gulo. Biglang nagring ang aking cellphone. Si Mama.
Doña Sofia Fernandez. Alam kong magagalit siya sa akin. Marco, ang boses niya ay matigas. Ano ba ang ginagawa mo? Bakit may naririnig akong usap-usapan tungkol sa isang bata? Bakit hindi mo sinasabi sa akin ang mga bagay na ito? Ma, kailangan kong gawin ito, sagot ko. Anak ko siya. May karapatan ako. Karapatan? Ang kanyang boses ay tila sumisigaw sa kabilang linya. Huwag mong sirain ang lahat ng itinayo natin, Marco. Lalo na para sa isang babae na hindi naman nararapat. Ibinaba ko ang tawag. Hindi ko kayang pakinggan ang kanyang mga sermon. Ang lahat ay para kay Gab. Para sa anak ko. Ang araw ng unang pagdinig sa korte ay dumating ng napakabilis, tila isang bangungot na hindi ko matakasan. Ang loob ng courtroom ay malaki, malamig at tila nakakapanliit. Bawat upuan, bawat mukha ng mga taong naroon ay nagpaparamdam sa akin ng matinding kaba. Sa isang banda, nakaupo si Marco, kasama ang kanyang abogadong si Atty. Morales, na may matikas na tindig at kumpiyansa sa sarili. Sa kabilang banda, ako, kasama si Atty. Cruz, na nagbibigay sa akin ng mga salita ng pag-asa, ngunit ang mga mata ay may bakas ng pag-aalala. Nagsimula ang pagdinig. Ang mga salita ng abogado ni Marco ay parang mga patalim na tumatama sa akin. Your Honor, ang aming kliyente, si Ing A. Marco Fernandez, ay isang responsableng negosyante, may matatag na pinansyal na kakayahan, at higit sa lahat, isang ama na may karapatang magbigay ng mas magandang kinabukasan sa kanyang anak. Tapos dumating ang bahagi na kinatatakutan ko. Ang pag-atake sa aking kalagayan. Sa kabilang banda, ang ina, si Miss Elena Reyes, ay isang simpleng mananahi, may limitadong kita, at nabubuhay sa isang maliit na apartment. Sa kabila ng kanyang pagmamahal sa bata, hindi niya maibibigay ang mga pangangailangan ni Gabriel sa paraang magagawa ng aming kliyente. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa aking dibdib. Naramdaman ko ang init ng dugo na umaakyat sa aking mukha. Gusto kong sumigaw, ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko man maibigay ang luho, pero binibigay ko ang pagmamahal. Ang pagmamahal na hindi kailanman naibigay ni Marco. Habang nakikinig ako sa kanilang mga argumento, ang aking isipan ay bumalik sa nakaraan. Ang gabing iyon. Ang nag-iisang gabi na nagbago sa lahat. Naalala ko pa ang mainit na simoy ng hangin sa rooftop bar. Ang mga ilaw ng syudad na kumikinang sa dilim. Ang halakhak ni Marco habang sumasayaw kami, ang kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa akin. Ang kanyang mga mata, puno ng pagnanasa at pangako. Lena, bulong niya, ang kanyang hininga ay mainit sa aking leg. Ikaw lang ang gusto ko. Naniwala ako. Naniwala ako sa bawat salita, sa bawat haplos. Akala ko, siya na ang sagot sa lahat ng dasal ko. Ang lalaking magbibigay sa akin ng pagmamahal at seguridad na matagal kong hinahanap. Ang gabing iyon ay puno ng pag-asa, ng pangarap na magkasama kami habang buhay. Ngunit kinabukasan, wala siya. Nagising ako sa isang malamig na kama, ang kabilang bahagi ay walang laman. Walang sulat, walang tawag, walang text. Para siyang bula na biglang nawala. Hinanap ko siya. Tinawagan ko ang lahat ng kakilala niya. Pumunta ako sa bahay nila. Ngunit ang sagot lang ay katahimikan. Para akong tanga na naghihintay sa wala. At pagkatapos ang balita. Ang pinakamasakit na balita. Buntis ako. Naalala ko ang pagkabigla, ang takot, ang matinding kalungkutan. Mag-isa ako. Walang Marco. Walang pamilya na susuporta. Ang tanging kasama ko ay ang lumalaking tiyan ko at ang pag-asa na magiging malakas ako para sa aming dalawa. Bawat araw, bawat gabi, lumalaban ako. Nagtahi ako, nagtinda ng kung ano-ano, basta lang may pambili ng gatas at diaper. Ang bawat sentimo ay pinaghirapan ko. Ang bawat pagod ay para kay Gab. Siya ang dahilan kung bakit ako nabuhay. Ednet Reyes, narinig kong tawag ng abogado ko, nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Pasensya na po, bulong ko. Ang mga mata ni Marco ay nakatingin sa akin, at sa isang iglap, nakita ko ang isang pahiwatig ng pag-aalala. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng kanyang karaniwang matigas na ekspresyon. Pagkatapos ng pagdinig, lumabas ako ng courtroom, ang aking mga binti ay nanghihina. Sinalubong ako ni Clara sa labas. Lena, okay ka lang ba?
Hindi, Clara. Hindi ako okay, sagot ko, ang luha ay muling nagsimulang umagos. Ang sakit. Ang sakit marinig ang lahat ng iyon. Ang sakit isipin na ganoon ang tingin niya sa akin. Huwag kang mag-alala, Lena. Nandito ako. Lalaban tayo, sabi niya at mahigpit niya akong niyakap. Ang pinakakinatatakutan ko, Clara, bulong ko, ay kung paano niya iniwan ako noon. Paano kung gawin niya rin iyon kay Gab? Hindi ko kakayanin. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Ang tanging alam ko ay hindi ako susuko. Hindi ko hahayaang ilayo ni Marco si Gab sa akin. Hindi kailanman. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, ang cellphone ko ay nagring. Isang notification. Galing sa korte. Ang preliminary ruling. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang email. Ang mga salita ay lumabo sa aking paningin, ngunit isang linya ang malinaw na nakita ko. Pahintulutan si Marco Fernandez na makipagkita kay Gabriel Reyes sa ilalim ng superbisyon. Bumagsak ang cellphone sa aking kama. Ang paghinga ko ay bumigat. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Ang aking mundo ay tila gumuho. Ang anak ko. Ang anak ko ay unti-unting kinukuha sa akin. Ang araw ng pagtatagpo namin ni Gab ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Nakaupo ako sa aking opisina, ang mga kamay ko ay hindi mapakali. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Pananabik. Takot. Pagsisisi. Lahat ng ito ay nagsasama-sama sa aking dibdib. Sa loob ng 6 na taon, isang anino lang siya sa aking buhay, isang lihim na sakit. Ngayon, sa wakas, makikita ko na siya, mahahawakan, makakausap. Sir, handa na po ba kayo? Tanong ni Atty. Morales, ang kanyang boses ay nagpabalik sa akin sa realidad. Tumango ako, kahit ang lalamunan ko ay tila tuyo. Cardo. Tara na. Ang Supervised Visitation Center ay isang lugar na tila idinisenyo para maging neutral, ngunit ang hangin sa loob ay puno ng tensyon. Nakita ko si Lena na nakaupo sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa akin. Sa tabi niya, si Gab. Napakaliit niya. Mas maliit kaysa sa inaasahan ko mula sa mga litrato. Ang kanyang mga mata ay malaki at bilog, puno ng pagtataka at kaunting takot. Lumapit ako ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay tila mabigat. Gab, bulong ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Nagkubli si Gab sa likod ni Lena, mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Ang reaksyon niya ay parang libong karayom na tumusok sa aking puso. Siya ang anak ko, ngunit tila isang estranghero ako sa kanya. Gab, anak, si Tito Marco, sabi ni Lena, ang kanyang boses ay walang emosyon. Hello, Gab, sabi ko, lumuhod ako upang maging kasing taas niya. Ako si Tito Marco. Gusto mo bang maglaro? Inilabas ko ang isang maliit na laruan na binili ko, isang robot na may kumikinang na ilaw. Inabot ko ito sa kanya, ngunit hindi niya kinuha. Patuloy siyang nakakapit kay Lena. Gab, kinuha mo na ang laruan, mahinang sabi ni Lena. Dahan-dahan, kinuha ni Gab ang robot, ngunit ang kanyang tingin ay nanatili kay Lena. Hindi sa akin. Ang sakit ay lumalim. Sinubukan kong magkwento, magpatawa. Alam mo ba, Gab, mayroon akong malaking bahay na puno ng mga laruan. Gusto mo bang makita? Tumingin sa akin si Gab, ang kanyang mga mata ay nanatiling malaki, ngunit walang tugon. Ang tagapagmasid na babae ay nakaupo sa isang sulok, tahimik na nagmamasid sa bawat galaw namin. Ang bawat sandali ay tila isang pagsubok. Nakita ko si Lena. Ang kanyang mukha ay matigas, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang matinding sakit at pagod. Ang paraan ng kanyang paghawak kay Gab ay puno ng pagmamay-ari ng pagprotekta. Alam kong galit siya sa akin. At alam kong may karapatan siya. Sa isang punto, habang si Gab ay abala sa pagtingin sa robot, lumapit ako kay Lena. Lena, kailangan nating mag-usap, bulong ko. Wala tayong pag-uusapan, Marco, sagot niya, ang kanyang tingin ay nanatiling matalim. Ang tanging pinag-uusapan natin ay si Gab. At sa ngayon, ang korte ang magdedesisyon. Pero wala nang pero, Marco. Ginagawa mo lang itong mas mahirap para sa amin. Bumalik ako sa aking upuan, ang aking puso ay mabigat.
Ang oras ay lumipas ng napakabagal. Sa loob ng isang oras, sinubukan kong makipag-ugnayan kay Gab, ngunit ang kanyang pagiging mailap ay nagpatunay sa akin na ang legal na proseso ay hindi sapat. Hindi ko lang kailangan ang karapatan. Kailangan ko ang pagtanggap. Kailangan ko ang pagmamahal. Pagkatapos ng pagdalaw, naglakad ako palabas kasama si Atty. Morales. Sir, paano po ang pakiramdam niyo? Tanong niya. Masakit, Cardo, sagot ko. Hindi niya ako kilala. Natatakot siya sa akin. Hindi ko ito magagawa sa pamamagitan lang ng korte. Kailangan ko si Lena. Kailangan ko ang tulong niya para makalapit kay Gab. Sir, naiintindihan ko po. Pero kailangan nating sundin ang proseso. Alam ko, sabi ko, ang aking tingin ay nakatuon sa malayo. Pero may iba pa akong naiisip. Kailangan kong kausapin si Lena. Sa labas ng korte. Kailangan kong ipaliwanag ang lahat. Habang papalabas kami, narinig ko ang boses ni Lena. Mahina, ngunit malinaw. Nagpapaalam siya kay Gab. Huwag kang matakot, anak. Nandito si Mama. Hindi kanya kukunin sa akin. Ang mga salitang iyon ay tumago sa aking dibdib. Ang sakit ay hindi ko maipaliwanag. Sa kanyang mga mata, ako ang kontrabida, ang magnanakaw. Ang lalaking kukuha sa kanyang pinakamamahal. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding pangako sa aking sarili. Hindi ko kukunin si Gab sa kanya. Hindi ko sila paghihiwalayin. Kailangan kong ayusin ang lahat. Pagkatapos ng unang pagdalaw ni Marco kay Gab sa visitation center, lalo akong nagalit. Nakita ko ang desperasyon niya, ang pagnanais niyang makalapit sa anak ko, ngunit ang paraan niya ay mali. Ang pagkuha niya kay Gab, ang legal na laban, lahat ng iyon ay nagpabalik sa akin sa sakit ng nakaraan. Paano ko siya paniniwalaan? Paano ko siya pagkakatiwalaan? Isang hapon, paglabas ko ng bahay para mamili ng panghapunan, nakita ko siya. Nakasandal sa kanyang kotse, nakatingin sa direksyon ng aking apartment. Nagalit ako. Hindi ko siya hinayaan makita ang galit sa aking mukha. Naglakad ako papalapit, ang bawat hakbang ay puno ng pagkaalarma. Anong ginagawa mo dito, Marco? Tanong ko, ang boses ko'y mahina ngunit puno ng pagbabanta. Wala kang karapatang pumunta dito. Lumayo ka. Lena, kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang kanyang tinig ay kalmado, na lalong nagpagalit sa akin. Hindi sa korte. Tayong dalawa lang. Wala tayong pag-uusapan, sagot ko at akmang tatalikod na. Ngunit hinawakan niya ang aking braso, marahan, ngunit sapat para pigilan ako. Please, Lena. 5 minuto lang. May kailangan akong ipaliwanag. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang pagmamataas na nakita ko sa korte. Mayroong pahiwatig ng kalungkutan ng pakiusap. Nag-aalangan ako, ngunit sa huli, pumayag din ayoko ng gulo sa harap ng aking mga kapitbahay. Naglakad kami patungo sa isang malapit na coffee shop, isang maliit na lugar na tago at tahimik. Umupo kami sa isang sulok. Ang tensyon sa pagitan namin ay halos mahawakan. Lena, simula niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa tasa ng kape sa harap niya. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong akala mo iniwan kita noon. Pero hindi ganoon ang nangyari. Nangisi ako. Kung hindi ganoon, ano? Bigla ka na lang naglaho. Walang salita. Walang paliwanag. Ni hindi mo alam na may anak tayo. Huminga siya ng malalim. Dahil hindi ko alam, Lena. Hindi ko talaga alam. Pinilit akong umalis ng bansa ng pamilya ko. May malaking problema sa negosyo namin sa States at kailangan akong naroon. Akala ko, babalik ako agad. Pero hindi ako pinayagan. Hinawakan nila ako. Puro kasinungalingan, bulong ko. Madali lang namang tawagan ako. Text. Email. Walang cellphone noon. Walang internet. Sinubukan ko, Lena, sagot niya, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang matinding sakit. Paulit-ulit akong nagpadala ng mensahe, ng email. Pero walang reply. Sinabi nila sa akin na ayaw mo na akong kausapin. Na nagbago ka na. At sa tingin mo, maniniwala ako. Narito ang mga proof. Inilabas niya ang kanyang cellphone at pinakita ang isang album ng screenshots.
Mga email na nakasulat sa pangalan niya, ngunit nakalagay ang key failed to send notification. Mga drafts ng messages na hindi kailanman na ipadala. Mayroon pa siyang lumang address book na may nakalagay na Lena Reyes, number changed. Tinawagan ko ang number mo, Lena. Pero ibang babae ang sumagot. Sinabi niya na nagpalit ka na ng numero at ayaw mo nang makipag-ugnayan sa akin. Wala akong pinapalitan na numero, mariin kong sabi. Alam ko. Hindi ko rin alam kung bakit nangyari iyon. Pero sinubukan ko. Paulit-ulit. Hanggang sa sumuko ako. Naniwala ako na ayaw mo na talaga sa akin. Ang kanyang boses ay naging malungkot. At ang tungkol kay Gab. Nalaman ko lang ang existence niya mga ilang buwan na ang nakalipas. May isang dating empleyado ang nagsabi sa akin. Hindi ko siya naniwalaan noong una. Hanggang sa nag-hire ako ng private investigator. At nakita ko kayo. Tinitigan ko siya, ang aking isipan ay gulong-gulo. Posible ba? Posible bang hindi niya talaga alam? Ang mga ebidensya na pinakita niya ay tila totoo. Ang kanyang mukha ay hindi nakapagsisinungaling. Ang sakit sa kanyang mga mata ay parang akin din. Bakit, tanong ko, ang boses ko'y halos hindi marinig. Bakit may gagawa ng ganoon? Hindi ko rin alam, Lena. Wala akong ideya. Nagsimula akong magduda. Ang galit na matagal kong pinanghahawakan ay unti-unting lumabo, napalitan ng kalituhan at isang butil ng pag-asa. Kung totoo ang sinasabi niya kung hindi niya talaga ako sinadya na iwan. Hindi ko alam ang tungkol kay Gab, Lena. Kung alam ko lang, hinding-hindi ko kayo iiwan. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw-ngao sa aking isipan. Tumingin ako sa kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nakakita ako ng isang bagay na lampas sa galit at pait. Nakakita ako ng sakit. Ang parehong sakit na naramdaman ko. Ang mga mata ni Lena. Ang pagdududa sa mga mata niya ay mas masakit pa kaysa sa galit. Alam kong hindi madaling paniwalaan ang lahat ng sinabi ko. 6 na taon ng sakit, ng pagtatago, ng paghihirap. Hindi basta-basta mawawala iyon sa isang pag-uusap lang. Ngunit nakita ko rin ang isang pahiwatig ng pag-aalinlangan, isang butil ng pag-asa na sana ay totoo ang mga sinasabi ko. Iyon ang pinanghawakan ko. Lena, alam kong mahirap paniwalaan, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng sinseridad. Pero totoo ang lahat ng iyon. Ang pamilya ko, lalo na si Mama, may malaking impluwensya sila. Noong nawala ako, hindi lang basta-basta ang pag-alis ko. May malaking issue sa aming negosyo sa States, at pinilit akong pumunta doon. Hindi ko alam na hindi pala nakakarating sa iyo ang mga mensahe ko. Akala ko, ayaw mo na talaga sa akin. Naalala ko pa ang mga araw na iyon. Ang pakiramdam ng pagiging nakakulong, kahit na nasa isang malaking mansyon ako sa ibang bansa. Bawat tawag ko sa Pilipinas, sinasabi nilang busy ka, o ayaw mong kausapin ako. Ang mga sulat ko, sinasabi nilang ibinabalik mo. Ang mga email, sinasabi nilang hindi mo binabasa. Naniwala ako. Naniwala ako na ayaw mo na talaga sa akin, Lena. Ang sakit noon ay halos magpabaliw sa akin. Hindi ko alam kung bakit nila ginawa iyon, patuloy ko, ang aking tingin ay nakatuon sa kanya. Pero sigurado ako, may kinalaman ang pamilya ko. Gusto nilang maging maayos ang lahat para sa akin, sa tingin nila. Pero hindi nila alam na sinisira nila ang buhay ko. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay blanko, tila malalim ang iniisip. Alam kong nagsisimula na siyang magduda. At iyon ang kailangan ko. Isang pagkakataon para ipaliwanag ang lahat. Sa sumunod na mga araw, sinubukan kong maging mas transparent. Nagpadala ako ng mga dokumento sa abogado niya, mga ebidensya na nagpapatunay sa aking mga sinasabi. Mga bank statements na nagpapakita ng malaking transaksyon sa mga accounts na may kinalaman sa pamilya ko sa panahon ng aming paghihiwalay. Mga kopya ng travel documents na nagpapakita ng biglaang pag-alis ko. Alam kong nagsisimula na ring mag-imbestiga si Lena. Nakita ko siya minsan sa labas ng dating opisina ng aming pamilya, tila may hinahanap. May mga pagkakataon din na nakita ko siyang kausap ang isang dating empleyado namin, isang matandang babae na matagal nang nagtatrabaho sa amin. Sana lang makita niya ang katotohanan. Sir, may tawag po kayo, sabi ng sekretarya ko. Sino?
Si Miss Clara Santos po, kaibigan ni Emma Reyes. Nagulat ako. Si Clara. Ibig sabihin, nagtatanong na rin si Lena sa mga taong malapit sa akin. Hello, Clara, sabi ko. Marco, ang boses niya ay matigas. Anong ginagawa mo kay Lena? Bakit mo siya ginugulo? Clara, hindi ko siya ginugulo. Gusto ko lang ipaliwanag ang lahat. Alam kong galit kayo sa akin, pero may malaking misunderstanding. Misunderstanding? 6 na taon, Marco. 6 na taon na nag-isa si Lena, naghirap para lang mabuhay ang anak niya. Tapos ngayon, magpapaliwanag ka? Alam kong nagkamali ako. Pero hindi ko alam ang tungkol kay Gab. At ang pag-alis ko, hindi ko iyon ginusto. May mga bagay na hindi nyo alam. Kung totoo man ang sinasabi mo, patunayan mo, hamon niya. Hindi sapat ang salita. Kailangan namin ng ebidensya. Ginagawa ko ang lahat, Clara. Sana lang, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Ang pinakamahalagang araw ay dumating, ang unang pagkakataon na dinala ko si Gab sa aking bahay, sa ilalim ng superbisyon. Ang aking mansyon, na dati napakalaki at walang buhay, ay tila nabuhayan ng loob nang dumating si Gab. Wow, Tito Marco! Ang laki ng bahay mo, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitingnan ang malaking sala. Gusto mo bang maglaro, Gab? Tanong ko, ang aking puso ay puno ng pag-asa. Tumakbo siya sa play area na inihanda ko, puno ng mga laruan. Lego, kotse-kotsehan, robot. Ang kanyang halakhak ay umalinggaw sa buong bahay. Nakita ko siyang naglalaro, ang kanyang maliliit na kamay ay abala sa pagbuo ng isang Lego castle. Nandoon din si Lena, nakaupo sa isang sulok, nakatingin sa amin. Ang kanyang mukha ay matigas, ngunit nakita ko ang isang pahiwatig ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Siguro, nag-aalala siya na baka masanay si Gab sa akin. O baka, nag-aalala siya na baka magustuhan ako ni Gab. Tito Marco, tingnan mo, sigaw ni Gab, ipinapakita ang kanyang Lego castle. Lumapit ako at pinuri siya. Ang galing mo, Gab. Napakatalino mo talaga. Niyakap niya ako. Isang maliit na yakap, ngunit sapat para magpabago sa lahat. Ang pakiramdam ng pagiging ama. Ang pakiramdam ng pagmamahal. Ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nakita ko si Lena na nakatingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay maihalo ng pagkainggit at pag-aalala. Ngunit sa isang iglap, nakita ko rin ang isang pahiwatig ng init. Isang maliit na ngiti na mabilis na nawala. Pagkatapos ng pagdalaw, habang nagpapaalam si Gab, narinig ko ang kanyang boses. Tito Marco, babalik ko ba ako dito? Gab. Babalik ka, sagot ko, ang aking puso ay puno ng kagalakan. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga ako, biglang nagring ang aking cellphone. Isang unknown number. Sinagot ko. Hindi mo pa alam ang lahat, Lena. Isang boses ng babae, pamilyar ngunit hindi ko matukoy. Mag-ingat ka kay Marco. Hindi siya ang akala mo. Napakunot ang noo ko. Sino ito? At bakit niya sinasabi iyon kay Lena? Ang boses sa kabilang linya ay hindi ko makalimutan. Hindi mo pa alam ang lahat, Lena. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa aking isipan, lalo na matapos ang pag-uusap namin ni Marco sa coffee shop. May bahagi sa akin na gustong maniwala sa kanya, ngunit ang matinding sakit ng nakaraan ay nagpapahirap sa akin na magtiwala muli. Sino ang boses na iyon? Anong hindi ko pa alam? Kinabukasan, sinubukan kong tawagan muli ang numerong iyon, ngunit hindi na sumasagot. Desperado akong malaman ang katotohanan. Kung may mas malalim pa sa likod ng lahat ng ito, kailangan kong malaman. Nang gabing iyon, habang nag-iisip ako, naalala ko ang isang matandang babae na dating nagtatrabaho sa bahay ng mga Fernandez, si Manang Ising. Siya ang nag-alaga kay Marco noong bata pa siya. Kung may nakakaalam ng sikreto ng pamilyang iyon, siya iyon. Nagtungo ako sa lumang bahay ni Manang Ising sa isang liblib na bahagi ng Maynila. Ang bahay niya ay maliit at luma, ngunit puno ng kasaysayan. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Lena, ikaw ba yan? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang tagal na. Manang Ising, sabi ko, ang aking puso ay puno ng pag-asa. May kailangan po akong itanong sa inyo. Tungkol po kay Marco.
At sa nangyari noon, umupo kami sa kanyang maliit na sala. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga alaala. Nagkwento ako tungkol sa paglitaw ni Marco, sa pagkuha niya kay Gab, at sa mga paliwanag niya. Ang mukha ni Manang Ising ay unti-unting nagbago, mula sa pagkabigla patungo sa kalungkutan, at sa huli, galit. Alam ko na mangyayari ito, bulong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko na kayang itago pa ang katotohanan, Lena. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo, pero natatakot ako. At doon, isinalaysay niya ang lahat. Ang bawat detalye ng madilim na nakaraan ng pamilya Fernandez. Si Doña Sofia, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ayaw na ayaw niya sa iyo, Lena. Akala niya, hindi ka karapat-dapat kay Marco. Nang malaman niyang nagkakamabutihan kayo, gumawa siya ng paraan para paghiwalain kayo. Nanlaki ang aking mga mata. Paano? Binayaran niya ang mga tao para harangin ang mga tawag at mensahe ni Marco. Pinaniwala niya si Marco na ayaw mo na sa kanya. At ikaw, pinaniwala ka niya na iniwan ka ni Marco. Huminga siya ng malalim. Narinig ko ang lahat. Ang pagpaplano niya. Ang pagbabanta niya sa akin na huwag magsalita. Natatakot ako, Lena. May kapangyarihan ang pamilya Fernandez. At ang tungkol sa pagbubuntis ko, tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Nalaman din niya. At sinigurado niyang hindi malalaman ni Marco. Sinabi niya sa akin na huwag magsalita. Na kung hindi, mawawalan ako ng trabaho at wala akong mapupuntahan. Ang bawat salita ni Manang Ising ay parang isang suntok sa aking dibdib. Ang galit na matagal kong naramdaman para kay Marco ay biglang lumipat. Hindi si Marco. Si Doña Sofia. Siya ang tunay na ahas sa paraiso. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagtatago, lahat ng iyon ay dahil sa kanya. May ebidensya ka ba, Manang? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pag-asa. Tumayo siya at kinuha ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kama. Sa loob ay may mga lumang sulat, mga kopya ng mga email, at isang maliit na notebook na may nakasulat na mga petsa at oras ng mga tawag at mensahe na hinaharang. Mayroon ding isang maliit na sobre na naglalaman ng mga resibo ng pagbabayad sa mga taong ginamit ni Doña Sofia. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Ang lahat ng pagdududa ko kay Marco ay nawala, napalitan ng matinding galit kay Doña Sofia. Nagmamadali akong bumalik sa apartment, ang aking puso ay puno ng galit at sakit. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Marco. Marco, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. May nalaman ako. Nagkita kami sa isang tahimik na lugar. Ipinakita ko sa kanya ang mga ebidensya. Ang kanyang mukha ay unti-unting namutla habang binabasa niya ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at galit. Hindi ito totoo, bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay puno ng takot. Totoo ito, Marco, mariin kong sabi. Ang nanay mo. Siya ang may gawa ng lahat. Siya ang naghiwalay sa atin. Siya ang nagtago kay Gab sa iyo. Siya ang nagpahirap sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko alam. Hindi ko akalain na magagawa niya ito. At ngayon, alam mo na, sabi ko, ang aking boses ay matigas. Ang lahat ng pinagdaanan ko, ang lahat ng paghihirap ko, ang lahat ng pagtatago ko, lahat ng iyon ay dahil sa kanya. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Naramdaman ko ang pagguho ng lahat ng pinanghawakan ko. Ang galit ko kay Marco, ang pagdududa ko sa kanya, lahat ng iyon ay nawala, napalitan ng isang malaking butas sa aking dibdib. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng pinaniniwalaan ko, ay tila isang malaking kasinungalingan. Wala na akong alam. Pakiramdam ko'y nawalan ako ng lahat. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may lumapit sa amin. Isang matikas na babae, may matalim na tingin at nakataas na noo. Si Doña Sofia Fernandez. Anong ginagawa niyo dito? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa akin, matalim at puno ng paghamak. Hindi ka kailanman magiging bahagi ng pamilya namin, Lena. At hindi mo kukunin ang anak ko. Ang mukha ni Mama, si Doña Sofia,
Nang bigla siyang lumitaw sa harap namin ni Lena, ay nagpatigas sa aking panga. Ang kanyang mga salita, hindi ka kailanman magiging bahagi ng pamilya namin, Lena. At hindi mo kukunin ang anak ko, ay parang apoy na sumunog sa aking galit. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng sakit na naramdaman ko mula nang malaman ko ang tungkol kay Gab, ay biglang nagkaroon ng mukha. Ang mukha ng aking ina. Mama, anong ginagawa mo dito? Tanong ko, ang aking boses ay matigas at puno ng pagkadismaya. Anong sinasabi mo? Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay matalim. Marco, umalis ka dyan sa tabi ng babaeng yan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Alam ko ang ginagawa ko, Mama, sagot ko, at sa unang pagkakataon sa aking buhay, tinaasan ko siya ng boses. Alam ko na ang lahat. Ang lahat ng ginawa mo para paghiwalayin kami ni Lena. Ang lahat ng ginawa mo para itago si Gab sa akin. Bakit, Mama? Bakit mo ginawa ito? Ang kanyang mukha ay namutla. Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama para sa iyo, Marco. Para sa pamilya natin. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Hindi mo karapatang magdesisyon para sa akin, Mama, sigaw ko, at hinawakan ko ang kamay ni Lena. Nanginginig siya, ngunit ang kanyang tingin ay matapang. Ginawa mo kaming miserable. Sinira mo ang buhay namin. At ngayon, gusto mo pa ring sirain ang lahat. Marco, huwag kang magpadala sa babaeng yan, sigaw ni Doña Sofia, ang kanyang boses ay puno ng galit. Niloloko ka lang niya. Hindi, Mama. Ikaw ang nanloko. Ikaw ang nagsinungaling. Ang galit na matagal kong pinigilan ay sumabog. Hindi ko nahahayaang guluhin mo pa kami. Hindi ko nahahayaang saktan mo pa si Lena at si Gab. Tiningnan ni Doña Sofia si Lena, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Hindi mo kukunin ang anak ko, Lena. Hindi ka kailanman mananalo. Tingnan natin, Doña Sofia, sagot ni Lena, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaang saktan mo pa ang anak ko. Umalis si Doña Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit alam kong sa wakas, nagkaroon ako ng lakas ng loob na harapin siya. Pagkatapos ng paghaharap na iyon, hinanap ko si Lena. Alam kong naguguluhan pa rin siya at may mga pagdududa. Ngunit kailangan kong ipaalam sa kanya na seryoso ako. Na nasa panig niya ako. Lena, sabi ko, nang makita ko siya sa labas ng kanyang apartment. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko. Hindi ko alam ang lahat ng nangyari. Pero ngayon, alam ko na. At gusto kong ayusin ang lahat. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Paano, Marco? Paano natin ayusin ito? Ang daming sakit. Ang daming kasinungalingan. Alam ko, sagot ko, at hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Pero magkasama tayo. Lalaban tayo. Para kay Gab. Para sa atin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pahiwatig ng pagtitiwala. Hindi pa lubos, ngunit sapat na. Kailangan ko ang tulong mo, Marco, bulong niya. Kailangan natin ang bawat ebidensya na mayroon si Manang Ising. Mayroon na ako, sabi ko. Kinuha ko na ang lahat. At gagamitin natin iyon laban kay Mama. Ang araw ng huling pagdinig ay dumating. Ang tensyon sa courtroom ay halos mahawakan. Sa isang banda, si Doña Sofia, kasama ang kanyang mga abogado, ang kanyang mukha ay matigas at puno ng kumpiyansa. Sa kabilang banda, kami. Ako, si Lena, at si Atoy Cruz. At sa gitna namin, si Gab. Napakasakit ng puso ko nang makita ko si Gab. Ang kanyang mga mata ay bilog, tila hindi niya maintindihan ang lahat ng nangyayari. Hawak ni Lena ang kanyang kamay mahigpit. Gab, anak, huwag kang mag-alala, bulong ni Lena at hinalikan ang kanyang noo. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Doña Sofia ay nagsimula sa kanyang mga argumento, sinisikap na ipinta ang isang larawan ng isang ina na hindi karapat-dapat at isang ama na may kakayahang magbigay ng lahat. Ngunit ngayon, mayroon kaming mga ebidensya. Your Honor, sabi ni Attorney Cruz, mayroon po kaming mga bagong ebidensya na magpapatunay sa tunay na nangyari sa pagitan ng mga magulang ni Gabriel. Mga ebidensya na magpapatunay na mayroong malalim na panlilinlang na naganap. Ipinakita namin ang mga sulat, ang mga email, ang mga resibo ng pagbabayad.
Ang bawat ebidensya ay parang isang suntok kay Doña Sofia. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pagmamataas patungo sa pagkabigla at sa huli galit. Kasinungalingan, sigaw ni Doña Sofia, tumayo siya mula sa kanyang upuan. Hindi totoo ang lahat ng iyan. Your Honor, sabi ko, tumayo ako sa tabi ni Lena. Ang lahat ng ito ay totoo. Ang aking ina ang may gawa ng lahat. Siya ang naghiwalay sa amin ni Lena. Siya ang nagtago kay Gab sa akin. At ngayon, gusto niyang sirain ang pamilya namin. Ang courtroom ay naging tahimik. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Doña Sofia. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Your Honor, sabi ni Attorney Morales, ang abogado ko, sa liwanag ng mga bagong ebidensya, hinihiling namin na bigyan ng joint custody ang aking kliyente at si Igme Reyes. Ang kapakanan ni Gabriel ang pinakamahalaga dito. Ang hukom ay tumingin sa mga ebidensya, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang kinabukasan ni Gab, ang kinabukasan namin, ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Sa liwanag ng mga ebidensya na ipinakita, sabi ng hukom, ang korte ay kailangan ng masusing pagsusuri. Ipinapahayag ko na ang pagdinig ay pansamantalang ititigil. Tatawagin namin kayo para sa huling desisyon sa loob ng 1 linggo. Ang mga salita ng hukom ay umalinggaw sa courtroom. Ang lahat ng aming pinaghirapan, ang lahat ng aming paglaban, ay nakasalalay pa rin sa isang desisyon na hindi patiyak. Ang kinabukasan ni Gab ay nasa bingit pa rin. Ang 1 linggong paghihintay sa desisyon ng hukom ay tila isang buong buhay. Bawat araw, bawat gabi, ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Paano kung hindi pa rin kami manalo? Paano kung makuha pa rin ni Doña Sofia si Gab? Ngunit sa tabi ko, si Marco. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas, isang bagay na hindi ko inakala na mararamdaman ko muli mula sa kanya. Dumating ang araw ng huling pagdinig. Ang courtroom ay mas tahimik kaysa dati, tila lahat ay naghihintay sa isang hininga. Nakaupo kami ni Marco magkatabi, ang kamay niya ay nakahawak sa akin. Sa kabilang banda, si Doña Sofia, ang kanyang mukha ay matigas, ngunit nakita ko ang isang pahiwatig ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa liwanag ng mga bagong ebidensya na ipinakita, simula ng hukom, ang kanyang boses ay malinaw at may otoridad. Ang korte ay nakakita ng malalim na panlilinlang na naganap sa pagitan ng mga partido. Ang mga ebidensya na ipinakita ng panig ni Alice Elena Reyes at ni Marco Fernandez ay nagpapatunay na mayroong sadyang pagtatago ng impormasyon at pagmamanipula ng komunikasyon. Ang bawat salita ng hukom ay parang musika sa aking pandinig. Ang katotohanan ay lumalabas. Ang sakit na matagal kong dinala ay unti-unting lumuwag. Dahil dito, patuloy ng hukom at sa kapakanan ng menor de edad na si Gabriel Reyes, ang korte ay nagdedesisyon na ibigay ang joint legal at physical custody kina Ms. Elena Reyes at ni Marco Fernandez. Ang bata ay mananatili sa pangangalaga ng ina, ngunit may karapatan ang ama na bisitahin at makasama ang bata sa mga itinakdang oras at araw. Ang lahat ng desisyon tungkol sa pagpapalaki ng bata ay kailangan na pagkasunduan ng parehong partido. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Joint custody. Hindi ko nawala si Gab. At si Marco, sa wakas, ay magkakaroon ng karapatan bilang ama. Tumingin ako kay Marco at ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan at kaluwagan. Niyakap niya ako ng mahigpit at sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng sakit ng nakaraan. Isang bagong simula. Paglabas namin ng courtroom, nakita ko si Doña Sofia. Nakatayo siya, mag-isa, ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Naglakad ako palapit sa kanya, ang aking puso ay puno ng iba't ibang emosyon. Galit. Ngunit mayroon ding awa. Doña Sofia, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay matalim. Masaya ka na ba, Lena? Nakuha mo na ang gusto mo. Hindi po ito tungkol sa akin, Doña Sofia, sagot ko. Tungkol po ito kay Gab. At sa katotohanan. Huminga ako ng malalim. Alam kong sa tingin nyo, ginawa nyo ang tama. Pero ang ginawa nyo po ay nakasakit sa maraming tao. Naging miserable po ang buhay namin ni Marco. At higit sa lahat, nawalan po ng pagkakataon si Gab na makilala ang kanyang ama sa loob ng 6 na taon.
Ang kanyang mukha ay nanatiling matigas, ngunit nakita ko ang isang pahiwatig ng sakit sa kanyang mga mata. Hindi mo naiintindihan, Lena. Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay pinakamabuti para sa aking anak. Ang pinakamabuti po ay ang katotohanan, Doña Sofia, mariin kong sabi. Ang pagmamahal. Ang pamilya. Hindi po ang pagtatago at panlilinlang. Hindi siya sumagot. Tiningnan niya ako ng matagal, at sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inakala na makikita ko, isang pahiwatig ng pagsisisi. Hindi niya ito inamin, ngunit alam kong narinig niya ako. Umalis ako at sumama kay Marco. Ang aming mga kamay ay magkahawak. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula kaming mag-adjust sa bagong setup. Si Gab ay masaya. Masaya siya na kasama niya kaming dalawa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwing magkasama kami ni Marco na naglalaro sa kanya. Mama, Tito Marco, tingnan niyo po, sigaw niya, habang naglalaro kami sa parke. Tiningnan ko si Marco. Ang kanyang ngiti ay totoo, puno ng pagmamahal para sa anak niya. Ang sakit ng nakaraan ay unti-unting nagiging alaala. Isang gabi, habang si Gab ay mahimbing na natutulog, umupo kami ni Marco sa sala. Ang tahimik na gabi ay puno ng mga hindi nasasabing salita. Lena, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Patawarin mo ako. Alam kong hindi sapat ang salita para burahin ang lahat ng sakit na naidulot ko. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo na nagbago na ako. Nakarapat-dapat ako sa tiwala mo. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Ang pagdududa na matagal kong pinanghawakan ay unti-unting nawala. Ang sakit ay nagiging pagpapalaya. Ang galit ay nagiging kapatawaran. Marco, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Hindi madali. Pero susubukan ko. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa akin. Ang init ng kanyang kamay ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Lena, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Bilang isang pamilya. Ang mga araw ay lumipas at sa bawat paglipas ng araw, lalong lumalim ang pagbabago sa aming buhay. Ang dating tahimik at minsan ay malungkot na apartment ay napuno na ngayon ng tawanan at galak. Si Gab, ang aming munting anghel, ang sentro ng lahat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwing nakikita niya kaming dalawa, si Mama at si Tito Marco, na magkasama. Mama, Tito Marco, laro tayo, sigaw niya isang hapon, habang abala kami ni Marco sa pag-aayos ng mga gamit sa sala. Umiti ako kay Marco at nakita ko ang parehong ngiti sa kanyang labi. Sige, anak. Anong laro ang gusto mo? Tagtaguan. Tumakbo si Gab at nagbilang kami ni Marco. Ang simpleng paglalaro na ito ay nagpapakita sa akin kung gaano kalaki ang nawala sa amin noon. Ngunit ngayon, binubuo namin ang mga nawawalang sandali. Ang bawat halakhak ni Gab ay parang gamot sa aming mga sugat. Ang pagtitiwala ay hindi madali. May mga araw na bumabalik ang mga alaala, ang sakit ng nakaraan. Ngunit sa bawat pagdududa, nandoon si Marco. Ang kanyang pasensya, ang kanyang pag-unawa, at ang kanyang determinasyon na patunayan ang kanyang sarili ay unti-unting nagpabago sa aking puso. Isang gabi, habang si Gab ay mahimbing na natutulog, umupo kami ni Marco sa balkonahe, tinitigan ang mga bituin. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit ang aming mga puso ay mainit. Salamat, Lena, bulong niya, ang kanyang kamay ay marahang humawak sa akin. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon. Salamat sa pagtitiwala mo. Hindi madali, Marco, sagot ko. Pero nakita ko ang pagbabago mo. Nakita ko kung gaano mo kamahal si Gab. At nakita ko kung gaano mo rin ako kamahal. Huminga siya ng malalim. Mahal na mahal kita, Lena. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Hindi ko nahahayaang may makasakit pa sa inyo. Ang mga salitang iyon ay nagpagaan sa aking puso. Ang pagmamahal na akala ko'y nawala na ay muling bumalik, mas malakas, mas matatag. Ang pagbabago sa buhay ko ay napakalaki. Ang dating buhay ko na puno ng trabaho at pera ay napalitan na ngayon ng pagmamahal at pamilya. Bawat umaga, ang paggising ko ay puno ng kagalakan, alam kong makakasama ko ang aking anak at ang babaeng mahal ko. Ang relasyon namin ni Mama, si Doña Sofia, ay hindi pa rin perpekto.
Matapos ang desisyon ng korte, nagkaroon kami ng isang mahabang pag-uusap. Hindi siya humingi ng tawad, ngunit nakita ko ang isang pahiwatig ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa huli, tinanggap niya ang desisyon ng korte, kahit na mahirap para sa kanya. Marco, gagawin ko ang lahat para sa iyo, sabi niya isang araw, ang kanyang boses ay malambot. Pero hindi ko pa rin matanggap si Lena ng buo. Mama, kailangan mong tanggapin siya, sagot ko. Siya ang ina ng apo mo. At mahal ko siya. Hindi siya sumagot, ngunit alam kong nagsisimula na siyang mag-isip. Dumating ang kaarawan ni Gab. Isang maliit na party lang sa bahay, kasama ang ilang kaibigan niya sa school at si Clara. Nagulat ako nang makita si Mama na dumating, may dalang regalo para kay Gab. Happy birthday, apo, sabi niya at hinalikan si Gab sa noo. Tiningnan ko si Lena at nakita ko ang isang pahiwatig ng pagkabigla sa kanyang mukha. Ngunit sa huli, umiti siya. Ito ay isang maliit na hakbang, ngunit isang mahalagang hakbang. Ang buhay namin ay hindi perpekto. May mga hamon pa rin. Ngunit ngayon, magkasama kami. Isang pamilya. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Marco at Gab sa parke, ang parehong parke kung saan nawala si Gab, naramdaman ko ang isang matinding kapayapaan. Ang araw ay mainit, ang mga bata ay naglalaro, at ang simoy ng hangin ay nagbibigay ginhawa. Mama, Tito Marco, tingnan niyo po, sigaw ni Gab, habang tumatakbo siya palayo sa amin, hinahabol ang isang paru-paro. Nagtiningan kami ni Marco at ngumiti. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa akin. Ang lahat ng pinagdaanan natin, Lena, bulong niya, ay nagdala sa atin dito. Sa lugar na ito. Sa pamilyang ito. Tiningnan ko si Gab na ngayon ay masayang tumatawa. Ang kanyang halakhak ay ang pinakamagandang tunog sa mundo. Ang aming pamilya. Hindi perpekto, ngunit buo. Ang pagmamahal, ang pagpapatawad, ang pag-unawa, ito ang mga pundasyon ng aming bagong simula. Naramdaman ko ang init ng araw sa aking balat at ang init ng pagmamahal sa aking puso. Ang lahat ng sakit ng nakaraan ay naglaho na, napalitan ng pag-asa at kaligayahan. Nagsimula kaming maglakad, magkahawak kamay, habang ang aming anak ay tumatakbo sa unahan, patungo sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Lena, Marco, at ng kanilang munting anghel na si Gab. Sa lahat ng mga puso na aming nakasama sa paglalakbay na ito, mula sa kauna-unahang kabanata hanggang sa huling pahina, buong puso po kaming nagpapasalamat. Ang bawat salita na inyong binasa, ang bawat emosyon na inyong naramdaman, ay nagbigay buhay sa mundong aming nilikha. Ang pagbuo ng kwentong ito ay isang emosyonal na roller coaster para sa amin. Naranasan namin ang bawat takot, galit, pagkabigla at kalungkutan na pinagdaanan ni Lena at Marco. Naramdaman din namin ang unti-unting pagbangon, ang pag-usbong ng pag-asa, at ang matamis na kagalakan ng muling pagbubuo ng isang pamilya. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay, puno ng mga pagsubok at mga sikretong nagpahirap sa kanila. Ngunit sa bawat pagsubok, natutunan nilang maging matatag at ang pagmamahal ang naging gabay nila. Sa pamamagitan ni Lena, Marco at Gab, nais naming iparating ang isang mahalagang mensahe na sa kabila ng pinakamadilim na pagsubok, ang pagmamahal ay laging mananaig. Na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong pinatawad, kundi para sa sarili rin. At na laging may pag-asa, basta't handa tayong lumaban para sa mga mahal natin sa buhay. Naway ang kanilang kwento ay maging inspirasyon para sa inyo na yakapin ang kapatawaran, pahalagahan ang pamilya, at manalig sa kapangyarihan ng pagmamahalan. Maraming salamat sa inyong pagmamahal, pagsuporta, at pagiging bahagi ng aming munting obra. Naway magkaroon kayo ng isang masaya at mapayapang buhay, tulad ni Lena, Marco at Gab. Kung mayroon po kayong saloobin o anumang nais ibahagi tungkol sa kwento, huwag po kayong mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Nais naming marinig ang inyong mga tinig. Lubos na gumagalang. Sweet Kilig A.